Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, sa video na ito guys, share ko lang sa inyo paano natin ma-improve ang ating programming skills, no? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po ako sa inyong lahat, no, sa walang sawang inyong panonood at suporta sa channel ko. I know guys, marami na kayong sumusubaybay, no, sa channel natin. So, kung gusto niyo yung video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. I've been programming for almost 30 years of my life, no? I'm already 46 years old. Isa sa mga things na natutunan ko sa computer programming, you have to write the code personally and understand the command and logic in order to learn how to program. Kasi po, kung tinitignan mo lang ang code, ang problem, at wala kang ginagawa, hindi mo siya maintindihan. You know what? It takes a lot of practice, patience, research, hard work in order for us, no, to improve our programming skills. Walang shortcut po sa programming, guys. Last time nakikita ko mahirap pag-aralan ang Laravel. By the way, ang Laravel ay isang PHP framework. I take time to study kasama kong business partner ko si Sir Jason. Tinuruan niya ako ng basic. I find some code from the internet, especially GitHub. Nakapatakbo ako ng program. Pero prior for that, marami po akong na-try na medyo mahirap, ganito. You know what? We are very lucky nowadays na may artificial intelligence na tayo. ChatGPT, Gemini, DeepSeek, na pwede tayo magpa-generate ng code and then pag-aralan natin. Yun lang po. And then in real life, guys, share ko lang sa inyo, open notes ang programming. Kabubuhan, guys, no, na ang programming ay closed notes. Not unless ang program na pinagawa is Hello World addition of 3 numbers, pwede yun. Pero in real life, ang programming is open notes. I've been working in IT company for more than 2 years before. Software engineer team lead po ako doon. Software engineering consultant. Wala pa yun AI, ha? Internet. Mga forum sa programming. Search, Google. Okay. Stack Overflow, sample programs, masolve. Siguro sa ngayon, kung nagtatrabaho pa ako doon with the AI, madali na lang siguro masyado, no? So, we will take those opportunities na mapa-improve natin ang skills natin sa programming and then practice and focus. Hindi mo kailangan na pag-aralan lahat ng programming language. Kahit isa or dalawa lang na medyo proficient ka, okay na yun, it will follow. Suggestion ko, depende sa inyo kung anong programming language, pero sa akin, Java, C++ or C. And then for the web, PHP or Python. Sa database, MySQL. Maraming technologies, React.js sa front-end, CSS, Bootstrap. It doesn't matter or what kind of language that you choose. What is important, you have a very strong foundation and then continue research. Okay, writing code is an evolving process. Napakasakit sa ulo ang mga problema, but it can be solved. Kung hindi mo ma-solve ngayon, baka sa bukas or sa future, or hindi mo talaga ma-solve, no? Pero somebody can solve it, believe me. Karamihan ng mga problems na hinaharap mo sa programming, meron ng taong nakasolve niyan, somewhat similar to that or exact to the problem that you are facing. So sana po nakapag-share po ako. And then, importante sa lahat guys, interest. Kahit anong bagay, programming man or sa buhay or business, kung wala kang interest, hindi ka talaga mag-grow. And then you select people na ganun din ang interest, magtulungan kayo, no? Find a mentor na hindi siya maramot, nagsishare siya ng kanyang experiences. Anong reason yan? Para mapabilis ang iyong learning sa coding or whatever it is, networking, etc. blah blah blah, no? So, yun na po guys. Sana po may napulot po kayong aral. Thank you so much for watching and listening. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Until then, ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam.